ng Senado, that is a national elections. These are factors that may affect the realignment and alignment of forces sa politika sa Senado. Third point natin, mga kababayan. Ang gusto nila Tito Sotto at nila Ping Lacson, who are acting as special agents, ang core group nila si Ontiveros, si Pangilinan, si Bam Aquino, ay makokontrol nila ang liderato sa Senado dahil pareho sila ng agenda ni Marcos at nila Romualdez. And what is that? Durugin ang Duterte leadership. At kailangan hindi na isang Duterte ang magiging presidente sa 2028. Kaya, ngayon pa lang ay dapat durugin na si Sara Duterte kung hindi man kaagad makukuha ang 24 senators, ang 16 senators to convict her, at least durug na durug siya sa loob ng impeachment court sa Senado. That is a minimum objective. But over and above that, bakit itinutulak ang maniobra dito sa realignment ng mga senador at panibagong kudeta sa liderato ng Senado? Sapagkat gustong pagtakpan at saraduhan ng lubusan ni Marcos Jr. at ng kanyang sindikato sa gobyerno niya. Ilanis ganito din po. Ang kanyang 3 beses pala siya nabukulan eh. Nabukulan siya noong May 11. Tinalo sila ni Senator Bato de la Rosa sa marathon. Hindi pala marathon. Pag marathon matagalan eh. Ano lang sa 100-meter dash. Talo. Kahit 64 years old na si Senator Bato de la Rosa. Nagkabutuhan, nanalo po ang bagong linya ng mga majority senators. May panibagong liderato sa Senado. Bigyan natin ito ng paliwanag at pananaw ang inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi niya, inaamin niya sa kanyang Facebook Live na mayroong pagbabanta at maniobra. Siyempre, sino pa? Di si Marcos at ang grupo ng sindikato. Ang mga maleta at mga tuni-tuniladang pera gumagalaw na. Bakit? Kailangan po tanggalin muli si Senator Alan Peter Cayetano at ang lumalabas na pangalan iluloklok si Mig Zubiri sa Lunes. Monday po, May 18, ay ang pagsisimula ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court minus Senator Bato de la Rosa. Wala po si Senator Bato de la Rosa, so there are only 12 actual senators in the majority block. So, manipis. Manipis, ano? Kasi kung si JB Ejercito ay naligawan na at wala namang paninindigan talaga yung kulukoy na yan, at si Mig Zubiri tatawid na rin, papunta kina Tito Sotto balik, so 11 po sila. 11 and 12. Di 23. Pero ang required majority for you to control leadership and committee chairperson at buong pamunuan sa Senado, you should have a minimum of 13 senators. So napagbutuhan na po yun, in the plenary, 13 sila. Sila Senator Alan Peter Cayetano. Pero wala ngayon si Senator Bato de la Rosa eh. So may nililigawan, may ginagapang. At sino po mga ito? Number 1, hindi ito sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, pero ito ay mga insider information. Huwag nyo nang tanungin sino nagbigay nito. Number 1, ang magkapatid na Villar, Camille and Mark Villar, ay tinatakot tungkol po sa corporate fraud or kaso ng pandaraya sa negosyo nila. Yun pong pinakasimple. At para hindi daw ito lumala at maapektuhan ang bilyones ng mga Villar, kailangan nilang bumalik at makipag-cooperate sa grupo nila Tota Sotto at nila Ping Lacson at nito nila Virus, nila Pangilinan at ng grupo na binubuo na muling agawin ang majority block from the current majority senators. So dalawa yun, ano? So kung tumawid ang magkapatid na Villar at sila po ay natakot at matatakot dito sa panggigipit patungkol sa kanilang negosyo ng pamilya nila, at least nagprangka na si Ka Eric. So 2 plus 9,
Sila Tuta Soto, 11 plus 2. Itong si Mig Zubiri na taga Mindanao pero parang wala man to pagmamahal sa interes ng Mindanao at ng katotohanan. At si JB Ejercito, 13 na po sila. Yan ay kung papayag ang magkapatid na Villar. So hindi pa sigurado, hindi pa po. Hindi bagamat ito ay binigyan ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, pero sinabi niya, there are money overs. Money and over. Pera at over. Ang ibig sabihin ng over, tinatakot. Ginugulat-gulat. So, magkapatid na Villar. Isa pa, si Senator Loren Ligarda. Ino-offer sa kanya, term sharing. Hindi ito sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Mauuna, mag-Senate President mo na si si Mig Zubiri, and then after pagpasok po ng first quarter of 2027, si Loren Ligarda naman. Gentleman's agreement baga. At hindi na dudurugin ng administrasyon ni Marcos si Congressman Leandro Libeste tungkol sa tinatarget nilang patawan ng penalty tungkol sa 20 billion pesos di umano na kakulangan sa mga pagbabayad sa kontrata ng solar energy sa Department of Energy. So, anak yan ni Senator Loren Ligarda, itong maingay at matapang din na si Congressman Leandro Libeste. So, term sharing plus ang anak hindi na dudurugin sa mga kaso kapareho sa mga Villar. Wow, ang dumi ng politika, no? Loren Ligarda, Mark Villar, and Camille Villar, kung tumawid ito, 3. Plus 9 sila Tito Soto, 12. Plus Zubiri and JB Ejercito na babalik sa linya ng majority nila, kung sakaling mangyari, 14. Ang maiiwan, kung minus 3, siyam ulit. No? Tama ba? Siyam. Si Pia Cayetano lang po ang maiiwan dahil kapatid nga po niya si Alan Peter Cayetano. Can this be possible? Posible. Pero ibang bagay po kung mangyayari. Mukhang may natutunugan si Ka Erika kasi itong si Boy Tartar, si Ronald Lamas, na ang kanyang ngipin at bunganga pinagtampuhan ng toothbrush. Mayabang ka lang Ka Eric dahil maganda ang ngipin mo. Itong si Boy Tartar, itong BFF ni Hontiveros, yun pong sinasabi niya, abangan sa May 18 sa Lunes, magkakaroon ng balita sa Senado. Wow! Akala mo, propeta, no? Propeta ng kabulastugan, itong si Boy Tartar. But kidding aside, sabi ko kanina, possibility, yes. In actual realization, hindi pa sigurado na mangyayari ito. Pero ginagapang na. May money over nga, no? Di ba? Instead na money over. Pero hindi na kailangan ng pera ni Loren Ligarda at ni Camille and Mark Villar. Mukhang dito yan sa arigluhan na pupunta. Of course, iniipit din si Senator Jingo Estrada. Iniipit din si Senator Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva. Yun. Sa kadahilanang ito, manipis ang majority bloc, lalo pat hindi kompleto physically ang isa sa kanila na si Senator Bato de la Rosa dahil gustong ipadukot ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang mga alipores at ipapatapon doon sa ICC detention facility kay Pangulong Rodrigo Duterte. But, ang taong bayan nakamatyag, nakamasid. At election year na po, pagdating ng 2027, October, magpa-file ng Certificate of Candidacy. So, isang taon na lang mahigit, papasok na po ang election year for 2028. I think JB Ejercito and Mig Zubiri are re-electionists. Ganon din yata si Gatchalian. May isa pa siyang termino. And si Loren Ligarda. At I think si Mark Villar. 5 or 6 senators dyan they need a clear support base which the Duterte political camp and political base can deliver. In Mindanao alone and in the Visayas area,
hindi po bababa sa mga 20 to 25 million siguro ang botante na pumapabor sa Duterte Group sa area na yan. Mindanao and bahagi ng Visayas. Sa Metro Manila, ganun din. Hindi yan bababa sa mga 5 milyon din ang or mahigit pa sumusuporta sa mga Duterte. So that's around 30 million political base kapag ikaw ay tumatakbo sa pagkasenado o sa pagkasenador o bilang magiging bahagi ka ng Senado, that is a national elections. These are factors that may affect the realignment and alignment of forces sa politika sa Senado. Third point natin mga kababayan. Ang gusto nila Tito Sotto at nila Ping Lacson, who are acting as special agents, ang core group nila si Ontiveros, si Pangilinan, si Bam Aquino, ay makokontrol nila ang liderato sa Senado dahil pareho sila ng agenda ni Marcos at nila Romualdez. And what is that? Durugin ang Duterte leadership. At kailangan hindi na isang Duterte ang magiging presidente sa 2028. Kaya, ngayon pa lang ay dapat durugin na si Sara Duterte kung hindi man kaagad makukuha ang 24 senators, ang 16 senators to convict her, at least durug na durug siya sa loob ng impeachment court sa Senado. That is a minimum objective. But over and above that, bakit itinutulak ang maniobra dito sa realignment ng mga senador at panibagong kodeta sa liderato ng Senado? Sapagkat gustong pagtakpan at saraduhan ng lubusan ni Marcos Jr. at ng kanyang sindikato sa gobyerno niya ang Senate Blue Ribbon Committee investigation, kung saan sa panibagong realignment ng mga senador sa majority block, pwedeng mabubuksan at magkakaroon ng panibagong pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee na yan po ang panawagan ng mamamayan upang magkapagbigay ng testigo, salaysay at pahayag si Ginoong Saldico even if he is abroad through Zoom or through video conferencing. Nako. Marami ang mapipiga dyan at marami ang madudurog dyan sa pagsasalita ni Saldico, no? Didetalyehin niya ngayon yan. Maliban kay Saldico, ang kanyang 18 and more security personnel ay papasok din sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. At maraming detalye ang magko-corroborate at magbibigay ng patutuo sa ibubunyag ni Ginoong Saldico. Di po ba? Ganon din po ang mag-asawang Diskaya that they can now reveal the so-called Blue Book ng kurakot ng mga kongresista sa pamumuno ni Romualdez kung paano kinukutungan ang mga kontraktor at ibinibenta ang mga proyekto. Of course, hindi lang kay Romualdez pakinabang yun. Included po si Marcos Jr. dyan, mga kababayan. So, papatistiguhin sila. So, maliban pa dito, ang isang undersecretary na ngayon ay lumapit na kay Congressman Leandro Liveste at nakita na nga ang mga text message exchanges nila ni Ginoong Marcos na binibigyan siya ng instruction paano ibodega at kamadahin ang mali-malitang mga pera na to. We're talking about undersecretary dati ni Marcos sa Malacanang na kanyang liaison at tagapag-ugnay sa Kongreso, si Yusek Adrian Bersamin. Ipapatawag din po ito. Si Governor Chavit Singson. Kaya, over and above, doon sa interes ni Marcos at ng kanyang mga alipores ng sindikato na madudurog ang mga Duterte at dudurugin ko at hindi ka na babangon pa muli si Sara Duterte sa baluktot na pamunuan ng Senado kung makokontrol nila ang dikta ng kumpas ng impeachment court trial. Over and above that ay ang pagsarado ng lubusan ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Bingo! Yan ang agenda po nila Tito Sotto, Ping Lacson, Hontiveros, Pangilinan, Bam Aquino at ng mga walang bayag na sa paninindigan na mga baluktot ang kaisipan ng mga senador
na natatakot ipagtanggol ang katotohanan at dangal at integridad ng Senado, masunod lamang ang kapritsyo nila sa pera, pundo, layaw at mga politikang marumi ang kanilang ginagawa. But, hindi pa po sigurado na magkakaroon ng alignment. Pero kung pumorma itong si Boy Tartar, yung pinagtampuhan ng toothbrush ang kanyang bibig at ngipin, itong si Boy Sindikato din, na BFF ni Virus, parang sigurado siya na magkakaroon ng panibagong majority alignment and kudeta in the leadership of the Senate on Monday. Aba, pagbubukas ito, unang araw ito ng gagawin na pag-convene sa Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, kumpirmado ang binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagsigi na po ang maniobra. Ano ngayon? Sabado, Linggo hanggang umaga ng Lunes. Marami po ang magaganap. Marami po ang mangyayari. Ayan. But one thing is very sure. Galit na po ang taong bayan. Dito sa ginagawa ng mga baloktot na senador na to, na walang paninindigan at walang prinsipyong tama at matuwid para sa taong bayan, yung mga grupo nila Tuta Soto, ni Iskol Bukol na to at nila Lacson, ang maniobra nila ay lalo pang magpapagalit sa mga mamamayang Pilipino. Instead na makabenepisyo si Marcos politically, mas lalo siyang ma-isolate at mas lalo po siyang makikita na tuso at tarantado at talagang walang matinong direksyon na ginagawa sa kanyang gobyerno kundi puro laro ng apoy ng maruming politika to demolish, destroy, and totally paralyze the Duterte political camp. Yan po ang nakikita ng taong bayan sa kanya. Walang katinuan sa pamumuno, walang kakayanang maging maayos ang gobyerno, nalulubog ang ekonomiya at bumabagsak ang kabuhayan ng mamamayan, lubog sa utang, bagsak ang stock market, bagsak ang peso-dollar exchange rate, at lalong higit pa, lugmok na sa kahirapan ng mamamayan, maruming politika pa at demolition attack laban sa mga Duterte ang inaatupag ni Marcos Jr. Naniniwala po ako na mukhang mahihirapan silang ikumbinsi pa ang Villar na magkakapatid kasi kung ganito po ang gagawin nila, na ang ating mga senador ay hindi na makakapanindigan ng tama at matuwid at ng malaya, at ang mga personal na mga negosyo iniipit, edi dapat lumaban na kayo. Ipakita at ibulgar nyo na ganun po ang ginagawa ni Marcos, kasi sapagkat pag nawala po sila sa poder at kapangyarihan, mapoprotektahan nyo naman ang inyong lehitimong mga negosyo. Di po ba? Pangalawa, matuwid at matapang ang paninindigan ni Lian Libeste. At ang taong bayan po ay maninindigan para sa kanya. So walang dapat ikatakot dyan si Senator Loren Legarda, sapagkat kabayanihan po ang ginagawa ng kanyang anak na lumalaban sa katiwalian, korupsyon at kaabusuhan sa Kongreso, the way that she should also be doing the same at the Senate. Lalo na nga siya ngayon ang number 2 in the position sa Senado, Senate President pro tempore. Wow! So sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, ang tinatakot nila, matagal ng takot ito, hindi na ito magpapasindak pa. Giving a hint kung sino pong tinatakot nila. Most likely Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, and Loren Legarda sa anak niya, at yung magkapatid na Camille and Mark Villar. But, sabi nga natin, kapag sukdula na po ang kasamaan at maniobra sa maruming laro ng politika, ang mga malayang kaisipan ng mga miyembro ng Senado, hindi po malayong maninindigan ng tama, tapat at tuwid para sa sambayan ng Pilipino at sa dangal at integridad at kalayaan ng Senado. Mas doon po ako pumapanig. And who knows, baka madagdagan palalo ang sasama dito sa majority block nila Senator Alan Peter Cayetano kung si Mig Zubiri ay tumawid papunta sa kanila. Di po ba? O kaya,
mananatili na lang abstain at majority pa rin po sila. Kung iko-kumpara po dito ngayon kina Tito Soto, 12 and 1 at 12 and 11 sa butuhan. But I know there are also things that may happen patungkol sa nangyayari ngayon sa Korte Suprema on the urgent motion to resolve the issue of validity of the so-called ICC warrant of arrest to be implemented against Senator Bato de la Rosa. And even on the issue of Supreme Court na hinihingan siya ng desisyon kung tama ba at valid constitutionally, legally ang ginawa na binaluktot at binalahura na impeachment process sa House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Sundan at abangan po ang mga balita at talakayan with Ka Eric at samahan niyo ako sa mga pagpapaliwanag na ito. Mga kababayan, pumalag po si DILG Secretary John Vic Remulla laban kay Antonio Trillanes, no? Binubuli-buli ni Trillanes si DILG Secretary John Vic Remulla, no? Dahil inaambisyon pala ng kulukoy na si Trillanes na maging DILG Secretary. Aba, ambisyoso. At dahil dyan, nagpakitang gila siya, kunwari siya doon na siya ang process server, warrant officer at sheriff ng ICC. Impostor! Wala naman siyang maipakita na katungkulan o posisyon na nagbibigay sa kanya ng otoridad. Si Matibag lang at si Marcos ang nagbibigay sa kanya ng pangingialam na ito dahil ginagamit nila bilang bulldog si Trillanes laban sa mga Duterte. Pero kung mayroon ba siyang hawak na otoridad o kapangyarihan, wala. Wala din siyang hawak na pananagutan. Kaya ang tawag dyan, mercenary. Pag sinabi pong mercenary, bayaran. Binabayaran siya for operations na puro palpak. Palpak noong May 11, palpak noong May 13, at ngayon palpak na naman siya kay DILG Secretary. Palpak siya ng unang lumusob, nakapuslit si Senator Bato de la Rosa, nakapagboto sa plenary, at kaya nagkaroon ng panibagong majority on the Senate members at panibagong liderato sa Senado. Hindi pa nila napadukot at naipatapon si Bato de la Rosa. Ngayon, palpak na naman dahil nung May 13 lumaban po at nanindigan ang mga Senate security officers and those security support na nandyan po nakadeploy sa Senado. Palpak, hindi rin po nila nalusob ang Senado kahit pa sabi ni Senator Amy Marcos may utos si Bongbong Marcos Jr. sa NBI, get Bato de la Rosa at all cost. Kung may mamatay at may lumaban, di wala tayong magagawa. O ano, palpak. At palpak din sila dahil wala na po sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ang mga biruan nga nila, hindi nila kasi nakita ang wig ni Senator Bato de la Rosa or ang gamit na wig niya daw. Biro lang ito. Ni Senator Marcoleta napunta kay Senator Bato de la Rosa. Ang piloka, biro lang yon. Pero ang ibig kong sabihin, hindi naman po mali na umalis si Senator Bato de la Rosa sa vicinity ng Senado sapagkat wala siyang valid warrant of arrest against him. Ang ICC warrant of arrest na bitbit ni Trillanes ay parang papel na pinagawa sa rekto, kagaya ng sinasabi ni Matibag na nagpagawa siya ng mga peke na pera daw doon sa rekto. Pero hindi nila hinuhuli ang tagagawa ng illegal at krimen na mga peke na mga dokumento at peke na pera. Mantakin mo yan. NBI Director. Kasabwat sa pagpapalaganap ng peke na mga dokumento at peke na pera mula sa rekto. Di ba sinabi niya yan, mga kababayan, without thinking kung anong implikasyon nun. Si Trillanes ganito din po. Ang kanyang 3 beses pala siya nabukulan Nabukulan siya noong May 11. Tinalo sila ni Senator Bato de la Rosa sa marathon. Hindi pala marathon. Pag marathon, matagalan Ano lang, sa 100-meter dash. Talo. Kahit 64 years old na si Senator Bato de la Rosa. Nagkabutuhan, nanalo po ang bagong linya ng mga majority senators. May panibagong liderato sa Senado.
mabubuksan muli ang Senate Blue Ribbon Committee at hindi na po magiging salaula at bastos ang impeachment trial dahil abogado na ang upo at matinong abogado. Okay? Matinong senador. Si Alan Peter Cayetano. At majority black na sila ngayon. Okay. Ito naman ang kay John Vic Remulla. Mantake mo 3 bukol. Iskol bukol talaga, no, kasabwat pa nila si Tito Soto at si Ping Lacson daw. Doon sa maniobra sa pagpapasok sa mga NBI, only to happen na hindi nila nakuha si Senator Bato de la Rosa, nagkabutuhan pa at nalaglag pa sa kanilang mga hari-harian na tungkulin at opisyal ng pagiging opisyal sa Senado, sila Tota Soto at sila Ping Lacson. Hindi talagang aburidong-aburido si Marcos. Pero paldong-paldo naman sila Trillanes at Matibag. Alam nyo na kung bakit. Kahit palpak, may cash advance na po yon. Anong ibig sabihin? Alam nyo na. Kayo na po ang magdugtong niyan kasi matatalino po ang taong bayan. Alam natin yon na yun po ay isang inihanda, premeditated at inilunsad na special ops, lusob Senado, pero palpak at tugalpak. Ngayon, pinagdiskitahan ni John Vic, tawag nito, ni Trillanes, si DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi niya, itong si Remulla, walang nahuhuli ito ng mga wanted na tao eh. Kasi panay ang papugi sa press conference. Bagamat medyo may bahid ng katotohanan, pero kabastusan at kainsultuhan po yun laban kay Secretary John Vic Remulla. At dahil dyan, sinagot na siya ngayon ni Secretary John Vic Remulla. Kaya itong si Trillanes, nilalampaso sa 3 eleksyon na hindi na nanalo dahil inuuna ang yabang kaysa matinong pag-iisip. Nakakatuwa, no? Masaya itong banggaan ni John Vic Remulla at ni Trillanes. But this all boils down sa pagiging ambisyoso ni Trillanes na silatin at sulutin itong posisyon sa pagiging DILG Secretary. Ambisyoso, hambog. Pero hindi yan niya makukuha. Siyempre, ipoprotektahan ni John Vic Remulla, magkapatid yan eh. John Vic Remulla at Boying Remulla, na mga barkadang malakas ni Marcos. No? Si Trillanes, hindi naman yan fanboy ni Marcos eh. At hindi yan Alipores original. No? Yan ay kung saan po may ting may tunog ng pera, doon yun si Trillanes. Ayon yun sa mga obserbasyon ng ating mga mamamayan na mukhang totoo naman. Ano? So hindi niya makukuha yan at masasalat o masusulot o masisilat niya na palusutan niya na siya ang magiging DILG Secretary. Baka i-appoint siya ni Marcos bilang ambassador to ICC. Si Marcos lang ang nagkikreate ng posisyon na yan. Ambassador to ICC. Parang presidential spokesman na kahit barker at tagapagtahol, okay na, importante bardagulan at balasubas. Kagaya ni Aling Claire Marites Castro. Seriously speaking po, may punto si DILG Secretary Remulla para po punahin ang pangingialam at diskarte ni Trillanes na baluktot. Una sa lahat, si Trillanes po ay walang tungkulin at walang pananagutan bilang public official ng gobyerno para mag-asta na siya ang magbibit-bit ng warrant of arrest at magpapatupad nito laban sa isang senador ng Republika ng Pilipinas. That alone is seriously foul. Hindi po dapat pinayagan yon. Dapat nga ipinaresto siya ng Senate Sergeant at Arms doon sa Senado noong May 11 ng Lunes. Nung nandun siya for misrepresentation and usurpation of authority. Pero hindi nagawa, no? Kasi nagkaroon na ng tensyon, nakaligtaan na ito, pero sa paniniwala ko ay dapat balikan yan. Na siya ay papanagutin for a possibility of usurpation of authority, disrespect, and attempt to disrupt the legitimate order of business of the Senate, at yan ay mayroon pong mga kaakibat na paglabag sa ating mga batas na alam naman po natin na pwedeng gawin ng mga senador na magsampa ng kaso laban sa kay Trillanes.
So sabi ni John Vic Rimulya, ang problema mo kaya ka nalalampaso at palaging talo sa tatlong magkakasunod na mga eleksyon dahil inuuna mo ang yabang kaysa pag-iisip ng tama. Diba? Black eye. Sapul si Trillanes kay John Vic Rimulya. Pero ano po ang danger ng parang mercenaryo na operatiba kagaya po ni Trillanes? Itong isa pang na operatiba, itong si Ronald Lamas, BFF ni Hontiveros, panay interview kaliwat kanan, alam natin na yan ay staged. Ibig sabihin po, plastado, areglado na. Pareho po sila ng ginagawa. They are political mercenaries. Sila po ay nababayaran at nakukumpasan para gumawa ng kabulastugan, magpahayag ng kalokohan upang makita ng taong bayan at malito sa katotohanan at magkaroon ng public opinion na pabor kay Marcos Jr. at negatibo sa mga Duterte. Yan naman po talaga ang ginagawa ni Trillanes at nitong si Ronald Lamas. Lamas ba? Sino bang nilamas nito? Bakit Ronald Lamas, no? Kung si dating Congressman Jing Paraspa ang mag-describe dito, a face that even a mother could not care to love. Mga kababayan, itong si Trillanes po ay pambansang panggulo ang tawag ngayon sa kanya. Dahil sa kanyang kabastusan at kahambugan na hindi niya nirespeto ang Senado, diyan siya galing dati, mga kababayan, at ngayon nga hindi na nakakabalik, ay nakita natin ang kadelikado ng kanilang ginawa. Una, ipinagtataksil at pinagkakanulo at pinagtatraidoran nila ang soberenya ng Pilipinas. Bit-bit nila ang bogus na arrest order at ang bogus na entity ang nag-utos daw sa kanya. Sabi niya, siya ay representante dito sa ICC. At hindi naman niya yon itinatanggi. Subalit yan po ay mali sapagkat sinasagasaan po nila, tinatapakan nila ang saligang batas, binabastos nila at tinatapakan ang korte. Lalo na po ang Korte Suprema sa Pilipinas at kanilang inaatake upang lumpuin at paluhurin ang Senado bilang isang malaya at may integridad na institusyon ng demokrasya. Lahat ng yan ay kataksilan at katraidoran. Kaya tama lang po na pinuntuhan siya at binigyan siya ng kaliwat ka ng pagpupuna ng sampal ng pagpupuna. No? Sinampal siya, papapak! Ginanon siya ni John Vic Rimulya sa naging pahayag nito na problema kay Trillanes inuuna ang yabang at kahambugan. Kaya lahat ng kanyang mga ginagawa, palpak, pati ang kanyang special operations na laban kay Senator Bato de la Rosa at sa mga senador at sa Senado bilang institusyon, palpak! Kasabwat pa niyang NBI, siguro ito ang target niya, no, na maging NBI director siya sakaling ma-fall out of grace na ni Marcos si Matibag, siya ng papalit. Kulukoy din, ano? Sabi ni John Vic Rimulya, ang pangingialam na ito ay delikado. Lalo pa kung ang nangingialam sa proseso ng gobyerno ay mga taong walang pananagutan at hindi naman nailagay sa katungkulang may pananagutan o may otoridad. Kagaya ni Trillanes. Mercenary nga po Secretary Rimulya. Mercenary. Yan pong tawag kay Trillanes. Pag mercenaryo po, ang operation mo ay pumapatak sa metro ng pera. Hindi po sa prinsipyo at hindi sa katarungan. Yan, okay? Pangalawa, maganda pong punto na binanggit sa kanya ni DILG Secretary Rimulya. Mag-isip ka muna bago ka magyabang, kaya ka napapalpak. At kaya mo napapalpak ang boss mo. Hindi na masabi ni Rimulya na ang boss ni Trillanes talaga ay si Marcos Jr. Siya din ay tinuturo ng 18 Marines, di po ba? Na diniliberan siya ng ilang beses ng tag 10 million na malaking envelope, 10 million pesos. At siya din po ang connect ng mga nag-deliver at kinonvert into dollars mula sa 100 million plus pesos, naging $2 million dito sa mga ICC investigators and representative of the ICC prosecutors nang pumasok sila sa Pilipinas. Si Trillanes din pong itinuturo dyan ng mga dating sundalo na naglilinya ng mga bayaran suhulan sa ICC, di umano, ay si Trillanes. Ayon sa testimonya
at pagbubunyag na ginawa ng mga dating security team ni Ginoong Saldico. Kinumpirma ni dating DOJ Secretary when he was still the DOJ Secretary, itong kulukoy na si Boyeng Rimulya na ngayon ombudsman, na nagmi-meeting si Trillanes at siya kasama ang mga ICC so-called investigators and panel of representative of prosecutors several times over. So therefore, yung story of revelation ng dating mga sundalo na naging whistleblowers ngayon, coming from being their security officers or security escorts ni Saldico, ay malinaw na nagpapatotoo sa pangyayari na may mga palitan at suhulan ng pera involving Trillanes in the ICC at pati ang kanya mga operations. And this is not the first time na itinuro si Trillanes na sangkot sa ganitong kabulastugan. Ang dating abogado na ginamit niya, sayang at namatay na po ito ng maaga, si Attorney Jude Sabio, na siyang nagsampa, gumawa ng mga kasong ito sa ICC at wini-withdraw niya, pero hindi na pinayagan ng ICC. Sabi niya, ginamit lang yan ni Trillanes dahil galit na galit ito sa mga Duterte, lalo na kay former President Duterte at ngayon kay Sara Duterte. Dahil hindi siya naging Vice President candidate, at the same time, hindi po siya kinilala ng mga Duterte na lehitimo na political leader ng bansa. At kaya hindi rin po nagpa-blackmail sa kanya, according kay Jude Sabio, mga Duterte, at kaya siya binabangga. Ngayon, para mapaghigantihan ito, according sa dating Attorney Jude Sabio, ginamit ni Trillanes itong ICC connections na na-establish nila at ang pagkakataon na kahit na tinatawag niya ito dati si Marcos Jr. na magnanakaw, anak ng diktador, sinungaling at hindi dapat maging presidente, ngayon himod tumbong siya sa puwet ni Marcos. Di bali ng ganon, basta may pera lang at mapaghihigantihan niya ang mga Duterte. Exactly the point na binanggit ni John B. Rimulya, ng DILG Secretary John B. Rimulya, na si Trillanes ay isang delikado na tao sapagkat ang kanya mga ginagawa ay hindi lamang kapalpakan kundi kapahamakan ng bansa, katraiduran sa soberenya ng Pilipinas yan, at lalo na napapahamak ang mga institusyon ng ating demokrasya dahil sa kanyang kapalpakan ng Lusob Senado style, Part 1 May 12, May 11, Part 2, May 13, at nitong huli, galit na galit siya dahil nalusutan na naman sila ni Senator Bato de la Rosa, sila ni Matibag. O ano ka ngayon? Bullseye si Trillanes. At dapat nga, sabi ng taong bayan, bakit hindi yan nakakasuhan? Kasi nga protektado ni Marcos Jr. at ng kanyang sindikato sa pangungulimbat at pagnanakaw sa kabanang bayan. Ang mga sindikato ang pinaglilingkuran ni Trillanes na ito, mga kababayan, ayon sa pattern na nakikita natin sa kanya mga ginagawa. And so therefore, hindi siya nakakasuhan kahit pa na nag-i-impostor siya doon bilang process server, warrant officer at sheriff ng ICC na bugos naman pala. Kaya, correct, bullseye ang pahayag na ginawa ni Secretary Boyeng Rimulya. Si Trillanes po ay hindi nag-iisip ng tama. Ubod ng yabang, ubod ng kahambugan na hindi lamang sarili niyang napapahamak, kundi pati na ang buong bansa at pati na mga institusyon ng demokrasya sa ating bansa.